for today's video, lalagay tayo ng tali sa tali. Ito lang ako maglagay yun. Simple lang. Yan. Oh, yan. 8, ano? 8? Karoon lang ng spike. Ito, diba? 8, 50. Ayan, oh, 50. Sakit. Kung sino nakatalasted 20. Karoon lang ng spike. 50, 60, 70, 80, Ang 90, 100. dinarayo ng mga kababayan natin sa bundok. Pero ang totoo, agos ng maayos sanang serbisyong pangkalusugan ang mas kailangang tumalo sa ating lipunan. 3 pelikula, isang movie ticket lang. Kaya sulit na sulit. Nood na po ng KMJS Gabi ng Lagim The Movie. Ito ang asinta natin. 12:45. Sinehan. Tila wala na raw mahihiling pa ang content creator at rising sexy star na si Pika Daw. Sunod-sunod kasi ang pasok ng mga racket niya at collapse. Itong garo. Ganyan sa may Blooming din ang Paano kanyang naman yun? love life. Tunayan, ito lang November 24, Saka- pinagdiwang pa nila ng kanyang nobyong si Carl. Hindi niya tunay na pangalan ang kanilang first anniversary. Pero ito na ang ipinost ni Ito. Mika kinabukasan. ang sipat natin ay ito. 12:45. Ng pagtatalo nilang magkasintahan Yan na yung dulo. nauwi sa Yan. sigawan at pisikalan. Nariyang dinaganan siya Ito ng tama. nobyo Ayun. 12:45. at Yan ang nakipag-agawan. inasinta natin. 12:45 yan po. 12:45. 12:45. Ito po. At nung sinubukan Tayo. na kanyang harangin ang pinto, Ano? 12:45. Yung tulo niyan. Yung talaga tumama. 12:45. ang survivor ng pang-aabuso handa na raw ikwento ang kanyang pinagdaanan upang maiwasan Lagyan ng din content ng ibang for mga safety. kababaihan na Kanina tayo. mapitag sa karahasan. Kasi roller coaster na Ayan. talaga. Hindi ko na lang pinamalayan sa sarili ko. Na-tolerate ko yung ganong relationship. 25, prepare ako ng food. Tapos nagsa-cellphone siya. So, chat siya sa messenger. So, nung time na yun, meron ako nakita na girl dun sa messenger niya. Yung pag-click niya ng search, may lumabas dun na name ng girl. So, nung nakita ko yung name ng girl, sabi ko, "Uy, kilala mo yan?" Sabi ko din sa kanya. Schoolmate daw. Sabi ko, "Ano yung ano ko?" 10. Hawak ko na yung phone, dami niya na sinasabi na kesyo, "Ba't naman unfair ka eh, no? Bakit ka nakikialam ng phone?" So, Sa- kasi kaso ko pa siya, kumain pa kami. So, ako medyo nakaramdam ako ng off. Dalawa. Bakit siya ang nasa number 1? Sa messenger siya, hindi ba kung sino yung number 1, yun yung madalas mong kausap. Tapos na kami kumain, nakapag-picnic. Nasa kwarto na kami, syempre, tulog ako, hindi kami uusap. Eh, biglang tumawag sa akin yung isang kaibigan ko, yung content creator. Tinatanong niya kung kailan ako pwede para mag-collab ng kami for content. Tapos nandun siya. Eh, pinagseselosan niya pala. Meron. Maya-maya sabi ko sa kanya, Siyam. naalis ako. Bigla na siyang aggressive. Sipu. Book pa siya, nandiyan na yung driver. Kaya kung makikita niyo sa video, inagaw ko yung phone kasi andyan na daw yung rider. Palabas na siya ng pinto noon. Sabi ko, mag-usap muna kasi tayo. Nagulat din ako sa reaction niya na pilit niyang kinukuha yung cellphone sa akin hanggang sa hindi niya na namamalayan na Isa. Dalawa. pinupush na niya ako dito sa floor. Ito nga, may sugat na ako dahil yung phone niya, umagano sa akin. Nakuha niya yung phone. Pinipigilan ko ulit siyang Isa. umalis. Isa. Yung isa, yun na nga. Dalawa. Bigla niya na ako hinahatap, tapos bigla niya na ako No. nasaktan. Apat. Ano pa nga kasi kapag loading pa ako, nasaktan niya na
doon na naisip ko na, ano kaya niya Yes. talaga. Bumalik siya. Sa puntong yon, sinabi raw ng kanyang nobyo na naggalit pala ito sa tumawag kay Mika na content creator. Nag-sorry siya sa akin. Kayakap lang siya sa akin. Sabi ko, bakit ka nagsusorry? Sa Bakit ka umiiyak? Dahil nasaktan mo na ako. dalawa. Hindi siya sumasagot. Kaya ba yung umiiyak na siya? Napagtanto-tanto ko na lahat. Sabi ko, ganito yata talaga kapag nasanay mo ang isang tao na ang dali kang balikan ng walang effort, hindi sila nahihirapan kahit na minsan kasalanan nila. No. Okay lang kahit sigawan ko to. Okay lang kaya nasampal ko siya tapos kaya Cut. kaya ako okay na after. Mama. November 2024, Dito muna sa unang nag-post ang base. landas ni Mika at Sa Carl sa isang birthday party. Pag-iliw pa ba? Dalawa. Dahil sa parents niya, sweet siya. Caring siya talagang ipaparamdam niya talaga sa'yo na yun. Hanggang sa dumating na kami sa point na sobrang live, hindi ko nakilala siya. At yung sarili ko, hinala naman niya ako, syempre. Pero yung mahal na mahal. Kasi pag mahal ko yung tao, hindi mo kayang saktan. Yung mga ginagawa niya sa akin, sigawan ako, marahin ako, pag emotional siya, kaya ko lahat gawin ko, hindi ko ginagawa. Ang lagi ko iniisip, masasaktan siya. Iniingatan ko na hindi tayo maghiwalay eh. Nakikita lang ako ng mga tao sa Facebook na parang high maintenance or kaya parang masyadong bigay or sexy. Talaga. Pero di nila alam pagdating sa personal life ko, malambot ako. Ang nakababahala rito, di umano, hindi ito ang unang beses na sinaktan ni Carl si Mika. Sisigawan niya ako bigla yung sa harapan ng mga maraming Oo. tao. Ayoko ng ganun. Sabi ko, respeto. Siyempre sa relationship, number 1 naman yan. Ikaw, palit tayo ng sitwasyon. Lagi niya sinasabi sa akin, ganito ako magalit eh. Mahalaga ang respeto sa relasyon at makikita mo yan sa kung paano ka itrato eh. Kapag may pagsigaw o may hindi magandang sinabi, yung pagmumura, pampapastos, yan na yung mga immediate na red flags na dapat mong tignan sa relasyon. Kahit mahirap, ay magandang na. Alam ko na may red flag. Pero number 1 kasi, syempre, mahal ko eh. Hmm. Pero nasa isip ko na yun na hiwalayan ko na ba siya kaysa baka mamaya Bawal masaktan daw ang talaga niya mura ako. na. Hanggang nagsimula na ang mga pisikal na pang-aabuso. Karoon ako ng malaking pasaan dito dahil nga pinipigilan ko na naman siyang huwag umalis. Minsan, TikToks, di ba? Sabi ko sa kanya, sa tingin mo, in the long run, pag nagtagal pa tayo, hindi mo ako masasaktan. Sabi niya, hindi daw. May chance eh, kasi bigla mo ako madidibdiban. Yung pag-push niya sa akin na may pressure, pwede pa kasi yung igigilid ka lang eh, pinapaalis ka lang eh. Pero syempre, yung hagis na kasama, ang pagkakamali ko nga, na-tolerate ko nga siya na ganunin ako. Kaya siguro rin umabot sa point na kaya niya na akong saktan. Sa nangyari na nga yung ganitong sistema, hindi ko rin akalain na kaya niya talaga pala. Kahit nanay kasi sabi sa akin, ang parang umaawa ka sa sarili mo, huwag kang pumapayag na inaabuso ka ng ibang tao. Nagagalit ako, gusto ko lang ang pumunta ng araw sa kaibigan. Gusto ko talagang bigyan ng leksyon. Kasi syempre babae rin ako, anak ko siya. Kaya ako, hindi ko siya, tapos makikita mo, Nagsimula bilang dancer si Mika sa isang girl group hanggang sumabak na siya sa hosting at content creation. parang awa niyo na, pakawalan niyo na ako. Ang lagi kong role, sexy. Mas naging quiet nga lang ngayon kasi nga nauso na si sexy comedy skit. Nandito ka pala. Pagdating Yun yung natin. hindi nila maintindihan na part lang naman ng work kasi yun eh. We would like to thank our sponsors. Nag-host Yung ako sa mga dulo, corporate events. tatama dito sa Hindi naman 12:45. kasi naiintindihan ng tao na ang trabaho ko online. Binild ko yung personality ko online. Hop, Ayon yeah, sa ang datos ganda ng niya, WCPC o 12:45. Women and Children Protection Center ng PNP, mula August 12:45. hanggang November ngayong taon, halos Ikaw, 7,000 tumama. ng mga kaso ang naitala na paglabag sa RA 9262 o 12:45. Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Titignan mo sa ilalim, ganyan. Laban sa karahasan sa mga kababaihan at mga bata. 36 na kababaihan ang nakakaranas ng iba't ibang forma ng violence against women kada araw. At nasa 60% nito ay domestic violence at intimate partner violence. Kaya nagpapakita lang yan na sa kabila ng may mga batas na tayo laban sa BOWSI, napaka-prevalent pa rin ito. Napakamahal Samantala, ganyan para ang makuha style. ang panig ni Carl, pinuntahan ng aming team ang kanilang tahanan. Ang humarap sa kanila, ang nagpakilala nitong ina, tumanggi siyang magpa-interview. Pero 12:45. hindi pa raw umuuwi sa kanila si Carl. Hindi niya rin daw alam ang tunay na pangyayari sa pagitan ng kanyang anak at ni Mika. Lalo't maayos naman daw ang turing ng kanilang
kanilang pamilya. Yan ang Sa asinta na daming yan, ilog maganda, niya ng anak. 12, Kasi pagdating 45. naman sa family niya, tinanggap naman ako ng maayos, wala kang naging problema. Kailangan naman kasi talaga din magkasuhan for awareness na rin sa mga ibang tao, sa mga ibang babae. Hindi tayo dapat Pag nakatalikod yan ginagano. po. Nung during na nagsasorry siya sa akin, sabi ko sa kanya, ayoko na. So, ayoko na talaga. Di ba sinabi ko naman sa'yo, once na talagang masaktan mo na ako, ayoko na. Sabi niya, ayoko na. For today's video, yung pong Iniwan ko kasi siya natin, dito sa no? bahay. Umalis ako. 12:45. Doon ko na pinost yung nangyari. Tapos nung pagka-post ko na yun, Ganda ng niya, record niya, no? sorry siya, ayos na. 12:45. Sabi ko sa kanya, hindi ka matututo. Hindi ka maa-aware na mali. Kailangan mong makita na mali yung ginagawa mo. Nilabas ko. Siyempre, nung nilabas ko yung video, nakita ng mga tao, magulang ko na hindi na daw normal. Gusto nilang mag-file ako ng case. Kung magkataon, hindi ito ang unang karelasyon na kinasuhan ni Mika. Nagkaroon na nga ako ng experience before sa 12:45 na pa sa Kinasuhan ko siya ng vowsy. Pinaglalaban ko naman yung right ko. Yan na Pero po. naaawa pa rin naman ako. May awa pa rin sa sarili ko kahit na niloloko ako ng unang partner. Pero 12:45. nakapagpasya na raw si Mika